Hey everyone! Welcome to my channel where I share real-life experiences of living with autism, spectrum disorder, and ADHD. From everyday challenges, I'm here to break the stigma, build understanding, and connect with others on this journey. Hi everyone! This vlog is about the therapy of my awesome child. We flew from Dipolog City to Manila para sa assessment ng baby ko sa St. Luke's Medical Center, QC. Ang nag-assess ng baby ko ay si Doc Francis de Malanta, and ang naging result ng assessment is meron siyang sensory processing disorder na sign din ng autism. Ang naging advice sa kanya is to undergo behavioral therapy sa isang occupational therapist and also a physical therapy para sa kanyang balance and strength dahil late na siya naglakad. Dapat at her age, nakapaglakad na siya ng maayos and may balance na siya ng maayos, pero siya hirap pa din. Kaya kailangan niyang mag-undergo ng physical therapy bukod sa isang behavioral therapy din. At ang naging plot twist ng aming assessment ay lumabas na isang gifted child ang aming baby dahil advanced siya mag-isip compare sa age niya. So technically, isa siyang genius child, meron siyang high IQ and very intelligent. Pag-uwi namin, naghanap kaagad kami ng therapy center. 2 therapy center lang ang nakita namin dito. And lahat, mahaba ang waiting list. Kaya nag-physical therapy muna ang baby ko. Sa una pa lang, nahirapan na talaga kami. Kasi grabe yung pag-iyak niya. Doon namin na-discover na meron siyang separation anxiety. Kaya hindi namin siya maiwan. And usually, takot siya sa lalaki. Ilalaki yung physical therapy niya. So wala siyang ibang ginawa kundi umiyak ng umiyak. Pero ang maganda naman dito, sumusunod siya sa mga instruction at mabilis siya makapick up ng instruction na gagawin. Hirap na hirap lang kami dahil sa kanyang pag-iyak. Dahil may autism din ako, na-overwhelm ako sa unang session niya kasi wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Sa mga sumunod niyang therapy, kailangan muna namin siyang aluin bago kami umalis ng bahay. Dahil sa sobrang talino niya, alam niya na kapag bibihisan siya ng pang-alis, ay pupunta siya sa therapy center. Kaya kailangan muna namin siyang aluin bago kami umalis ng bahay. Kasi halos ayaw niya nang umalis ng bahay. Ang madalas na ginagawa sa kanyang therapy ay walking and balance and also the strength. Pinapalakas yung strength ng mga kamay niya and strength ng mga paa niya and yung balance. Kaya lagi siyang pinagtitrendmill para lalong ma-practice yung kanyang paglakad. And also, ina-advise din sa amin na sa labas ay pagpatuloy pa rin namin ang pagpapractice niya sa paglalakad. Lagi namin siyang palakarin at iwasan ang kargahin. Tinuruan din kami na kung hihingi siya ng tulong, ay hayaan lang muna naming masolve niya ang isang bagay bago namin siya tulungan. O hayaan din namin na siya ang gumawa nito para mas lalong ma-practice yung strength ng mga kamay niya. Dahil yun daw ang naging dahilan, kaya mahina ang strength ng mga kamay niya. Dahil lahat ng kailangan niyang gawin ay iuutos niya sa amin. Ito na yung mga huling stage ng therapy niya. After 2 months ng therapy niya, pero actually ang advice talaga ng doctor sa amin was 3 months. Pero dahil ang bilis na-catch up ng anak ko, 2 months pa lang, may maayos na siyang balance, nakakalakad na siya ng maayos, and lumakas na din yung strength ng mga kamay niya. Kaya dito, na-discharge na siya for physical therapy.
ito na yung mga huling therapy niya. Makikita nyo na umiiyak pa rin siya. Kahit sa huling therapy niya, kahit mga 2 months na siyang nandito at nakikita yung therapist niya at yung ibang mga teacher na nandito. Sa makikita niyo dito, ito yung mga ibang activities niya bukod sa treadmill. Para makatulong ito sa balance niya, sa walking niya, and important yung sa strength niya. Pero makikita niyo pa rin yung pag-iyak niya. Nasanay na rin ako katagalan dahil ilang buwan na rin namin ginagawa tong therapy nito. Hinahayaan ko na lang din siyang umiyak at hindi na rin ako na-overwhelm. Yung physical therapy pala niya is once a week. And ginawa namin to for 2 months. At yung bayad namin dito is 600 per session dahil sa edad niya. Depende daw sa edad yung presyo. At ito yung pinakamababang presyo dahil bata pa siya. Galing naman. Wow! Galing naman ni Willie. You can do it now! You can do it now! Wow! Sa mga parents dyan out there na nagsistruggle din physically, mentally, lalong-lalo na financially, hindi kayo nag-iisa. Tandaan nyo, ako na may autism, kinakaya ko. Kaya nyo din yan.